Ah, Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon is about accounting. Marami sa atin nagsasabing mahirap ang accounting. Yung mga ibang estudyante ah, natatakot mag-proceed sa accountancy. Merong ibang courses na lower than accountancy. Yun namang ibang mga entrepreneurs, nag-hire sila ng third party bookkeeper. So, sa video ito, i-explain natin ng mas madali ang accounting para matulungan natin yung mga gustong matuto. Ah, Ano nga ba ang accounting, 'no? Hindi natin gagamitin yung ano man yung definition na nakasulat doon sa mga accounting books, but rather, i-explain natin na mas maiintindihan ng lahat. Ang accounting ay isang pag-monitor ng financial transactions para makagawa ng financial statements. So, 'pag sinabi nating financial statement, diyan po makikita kung kumikita ang isang business or nalulugi. Diyan din makikita yung ano-ano yung mga ari-arian ng isang business, utang, ang collectibles at marami pang iba. Now, sa ating sarili 'no, ang isang pinakamagandang example para mas maintindihan natin, tayo po ay accountant ng mga sarili natin. Yan po ang best example. So, halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante, of course alam mo kung magkano yung ibibigay na allowance sa iyo. So, kung paano mo ginastos yung allowance mo at kung magkano ang natira or kung naging negative ka ba o kung nangutang ka or kung nagpahiram ka dati at kokolektahin mo doon sa nangutang sa'yo. So, in short, what you are doing is actually accounting of your own finances. So, yan po ang accounting. Yung parents natin, kung magkano yung natatanggap na sweldo, magkano yung ginagastos sa pamilya, yung mga bills, electric, tubig, telephone. So, accounted po lahat yan ng parents natin. So, actually, they're also doing accounting. And at the end of the month or at the end of the day, alam nila kung magkano yung natitira. So, parang in short, parang gumagawa rin sila ng financial statements sa family. Tayo naman po ay meron tayong ah, finances sa sarili natin at the end of the month o at the end of the day, kung lugi, kung short ba tayo or kung may sobra sa allowance natin. So, ganun. We're doing accounting of ourselves. At yung parang pinaka-financial statement natin is kung ano man yung at the end of the day, at the end of the month, ano yung resulta. Now, ano ang kaibahan niya sa business, no? Of course, sa sarili natin, nagre-rely lang po tayo sa memory. Most of the time, hindi na po tayo nagre-record ng transaction natin. Kung binayad natin sa jeep, binayad natin sa taxi, kung bumili tayo ng loads sa cellphone, hindi na po natin yan ah, nire-record. No? Memory na lang yung gamit natin. Sa business, kailangan po i-record lahat. Piso man yan, centavos man yan, or kung millions man yan, dapat po naka-record. Ang tawag po dyan is bookkeeping. So, yun ang kaibahan. Bakit natin kailangan i-record? Of course, dahil po sa isang business, kailangan lahat ng transactions is accounted. Kung memory lang yung gamit natin, hindi po natin ma-account pag gumawa na tayo ng financial statement. Now, sa panahon ngayon, marami na pong tools na pwedeng gamitin para makagawa ng financial statement or maka-generate. Meron na tayong mga softwares
'no? In fact, yung iba diyan is merong free version pa. So, ang mga pinaka-popular, sa mga small and medium enterprises, meron tayong Xero, meron tayong QuickBooks, at meron pang iba. Now, kung ikaw is aspiring, bookkeeper 'no, yung mga virtual bookkeepers 'no, whether accounting graduate ka or hindi, kung gusto mong matuto, comment ka lang 'no. Puwede nating gawan 'yan ng video para mat ma ma maturuan kayo. Um, so itong mga accounting softwares na 'to 'no, ah, as I've said 'no, hindi mo kailangan ng maging accounting graduate nito. Ang kailangan mong matutunan dito is kung paano mag-input 'no, ng transaction. Ah, real time ito, after mo input yung mga transactions 'no, puwede kang mag-generate ng financial statement. So yan yung mga sa small and medium enterprises. Sa mga malalaking corporations normally, gumagamit sila ng, more complicated system 'no. Um, meron diyang, NetSuite 'no, meron diyang, SAP, merong Microsoft Dynamics, at merong Oracle 'no, meron pang iba. Ito medyo broad na itong coverage ng mga systems na ito, at marami ng, customizable features, para magamit sa isang business. No, balik tayo doon sa personal as against doon sa business 'no. So sa personal puwedeng memory lang 'no, kung meron kang, cellphone binenta mo alam mo kung kumita ka, ba't hindi mo rin yan nare-record? Normally nasa isip mo lang. Sa business dapat recorded at itong mga system na binanggit natin is, yan yung mga, common na system na ginagamit ngayon. Just imagine 'no, sa business kung sari-sari store ka lang, napakarami mong inventaryo na puwedeng ibenta, mga produkto. Even sa isang sari-sari store mahirap na memory lang yung ginagamit mo 'no. Kailangan diyan is recorded talaga. Another thing kung bakit siya kailangan recorded is meron tayong dapat na bayarang buwis na yung BIR, nagre-require talaga yan ng recorded transactions. Hindi puwedeng memory lang 'no, dahil hindi nila mache-check. So, yan yung mga systems na ginagamit natin at yung pag-record ng transaction is bookkeeping. And as I've said, kung gusto mong matuto, comment ka lang, puwede natin gawan yan ng video. Now, ano ba yung coverage nung accounting? Accounting actually is very broad 'no. Um, yung pinaka-common na normally gagawa ka ng financial statements, yan na yung general accounting. Ah, meron din tayong, costing, cost accounting. Dito naman is, kailangan matutunan mo yung pag, costing ng produkto or ng services mo. Of course, bago ka maka-set ng presyo or kung meron kang isang produkto na ibebenta, dapat alam mo yung cost para alam mo kung magkano yung margins mo, magkano yung patong mo, para magawa mo yung or ma-compute mo yung, presyo. So, meron din tayong management accounting, dito nag-a-analyze ka ng financial statement, nag-a-analyze ka ng transactions, kung kumita ka sa isang buwan, sa isang taon, dapat malaman mo bakit ka kumita, tumaas ba yung sales mo, tinaasan mo ba yung presyo mo, bumaba ba yung cost mo. So, yan po yung management accounting. Magagamit din po yan kung merong mga decision making na dapat gawin. Saan ba makakatipid? Bibili ka ba ng isang machines para maging efficient yung iyong operations, mga gano'n. So, maraming maraming, puwedeng magamit dito sa management accounting. So, meron din tayong taxation. Dito naman is para ma-compute yung tamang buwis na babayaran. Um, Etong taxation is dapat updated tayo dahil, lagi pong nagkakaroon ng changes dito, tumataas yung rates, nagkakaroon ng bagong tax. So, dapat yung accountant is,
laging uma-attend ng trainings 'no. Sa ngayon, meron na po tayong mga online tax applications 'no, unlike dati na manual, ngayon is puwede ka ng gumawa ng account at mag-file ng, mga taxes. So, yung mga entrepreneurs natin, dahil wala na silang time to handle yung mga ganyan 'no, pinapasa na lang nila yan sa mga third party, ah, tax consultant, mga bookkeeping, companies na gumagawa ng mga, tax computation, nagfa-file ng tax 'no. Kung gusto niyong matuto puwede rin tayong gumawa ng, iba pang video para diyan. Ano pa yung other areas ng accounting, meron po tayong auditing 'no. Sa auditing is, meron tayong internal audit 'no, meron din tayong external audit. Sa internal audit na diyan po che-check yung ating mga internal auditors para malaman kung effective ba yung internal controls 'no, yung mga systems and procedures to ensure na walang mga nakawang nangyayari or, maiwasan yung mga pagnanakaw or ano pa, fraud within the company. Sa external auditor naman, ang main focus nila, of course meron din yan yung i-evaluate nila yung system tsaka internal control, but ang pinaka target nila is to ensure na yung financial statement na, na-submit mo is reasonable 'no, na reflective ito ng tamang, results ng operations ng company. So, dapat reasonable, yun yung chine-check nila. Bakit po? Kasi yung isang company lalo na yung mga malalaki, required na po dito yung audited financial statements. Kung ang isang company ay may loan 'no, nire-require po yan ng bangko na makita yung audited financial statement. Unang-una bago ka bigyan ng loan ng bangko may mga conditions yan. So, gusto malaman ng bangko kung nami-meet mo yung conditions 'no, yung profitability, targets, mga gano'n. Sa gobyerno naman 'no, bago ka mag-file ng income tax gusto nila na merong audited financial statement 'no, yung mga malalaking corporation. So, but itong, ah audited financial statement, ina-adjust pa 'yan 'no, based doon sa mga taxable expenses, ano yung allowable, ano yung hindi allowable, ba't kailangan ng, audited financial statement. So ito naman, sa mga internal auditor is, hina-hire ito ng companies. External auditor, marami tayong mga, external auditor sa labas 'no, meron tayong Big Four, SGV, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse. Meron ding iba 'no na na sumisikat o lumalaking mga third party, auditors. Ano pang areas ng accounting? Of course meron tayong, business law and, business law, yung partnership and corporation dapat alam din ng, accountant yan. But, tulad ng nabanggit ko kanina, hindi lang po ito para sa, mga accountant or accounting students 'no. Yung mga entrepreneurs na gustong matuto sa accounting 'no, para sa inyo din 'tong video na ito kung gusto niyong matuto about costing or ibang ibang areas ng accounting para magamit niyo sa business niyo, comment lang kayo para magawa natin ng video. So, yun lang po sa video na 'to, antayin niyo na lang kung ano pa yung mga ibang susunod na video natin about accounting, about business, puwede niyong magamit 'no. Salamat po.